Passport online appointment. Paano nga ba mag-set ng appointment sa DFA at makapag-claim na rin ng passport? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Gamit lang ang phone mo, pwede mo nang i-open yung Chrome o yung pwede kang mag-search online. Pwede mong i-search dito yung passport appointment katulad nito. At dapat ang makita mo ay passport.gov.ph. Tap natin tong individual appointment. Scroll up lang natin at i-check ito. Sa bandang baba, mamimili ka ba kung individual appointment or para sa isang tao lang ibubuk mo? Or group appointment naman kung para sa dalawa o higit pa. Halos pareho lang yung magiging proseso between these two. Ang kaibahan lang talaga ay magdadagdag ka lang ng ipoprovide na information para dun sa mga pangalawa or pangatlo or mas marami pa na gusto mong idagdag sa appointment. Ang gagawin ko in this video ay yung individual appointment. Ang una dapat gawin ay piliin dito kung saan ka ba mag-a-apply ng passport. Sa region, ito yung iba't ibang pwede. Para naman sa bansa, kung nasa Philippines ka, pwede mo nang hayaan to as Philippines. Pero kung nasa ibang bansa naman, pwede mo piliin kung nasa ang bansa ka man. And then, para sa site, meron ditong for simple renewal, pero kung application ng bagong passport, mamili na lang din dito. Kahit renewal, tinatanggap din sa mga site na to. Sa akin, ang pipiliin ko na lang siguro ay itong sa DFA Manila. Scroll up ko lang, kasi kailangan natin tong i-check at i-tap ang next. Bago tayo mag-provide ng information o magbigay ng detalye tungkol sa atin, piliin muna natin yung schedule. Kapag wala kayo nakikita rito ang available schedule, i-tap lang tong next na arrow, yung mga naka-green ang available. Hindi sila nagpo-provide ng advanced schedule ng more than 2 months or more than 1 month pa. Katulad dito, walang color. So kung ano lang talaga yung green, yun yung ilalagay natin. Piliin natin ang pinakamaaga. Siya nga pala kung lahat to book, ang magandang gawin ay lumipat na lang ng site. Halimbawa, ito sa Cubao. Dito, mas late naman. Sa 10 pa yung magiging next na available. Hanapin natin yung sa iba. Dito, mas matagal. So, yung sa DFA Manila, yung may pinakamaagang available na schedule. Try natin isa na lang. Halimbawa, itong sa Galleria. Meron sila ng Friday 5. So, ganun yung gawin ninyo kung sakaling nagmamadali talaga kayo at gusto nyo ng mas maagang schedule ng appointment. Sa akin, balik tayo sa DFA Manila. Okay lang sa akin yung next week pa. So, tap ko na tong 8. Ibig sabihin, January 8, pupunta tayo doon. Hanap naman tayo ng schedule. Kailangan tapusin natin tong application within 30 minutes kasi nakalagay dito na please be advised that your chosen time slot is reserved for 30 minutes. Pag hindi natin to natapos within this period, yung 30 minutes nga, i-release na to or hindi na to magiging available para sa'yo. Check ko tong I'm not robot. Tap ko na yung next. Ito yung reminder sa atin na dapat tama lahat ng information na ipoprovide natin. Agree na tayo. Pwede nyo itong basahin ulit bago mag-proceed. Ilagay dito ang detalye tungkol sa'yo, yung cellphone number, yung phone number or landline. Wala itong asterisk, ibig sabihin hindi required. Pero yung cellphone number, email address hanggang sa baba, itong given name, required na yan. Kompletuhin lang natin. Yung email address na lagay ko na dito, yung email address na hinihingi dito, ito yung halimbawa ng gmail.com or yahoo.com. Ulitin ko lang ulit yung email address. Ngayon naman yung last name. Given name, ito yung first name natin. Middle name, hindi ito required para ito dun sa mga taong wala talagang middle name na nakalagay dun sa birth certificate. Isa kasi sa mga requirements is birth certificate at ito double check kung nag-match pa yung info. Dito sa middle name, again, kahit walang red asterisk, lalagyan pa rin ito kung sakaling meron kayong middle name. Date of birth naman, una ang buwan. Next naman ay yung araw at yung year na din. Scroll up ko lang, gender, civil status naman, birth legitimacy, at yung country of birth. Hayaan ko lang to na Philippines dahil dito naman tayo pinanganak. At ilagay na rin dito ang detalye ko sa pinanganak. Itong city, municipality, naka-grayed out. Tap ko na lang yung next. So, hinayaan ko nang walang info yung city, municipality. Tinanggap naman sa system. Check ko lang tong I agree. Ito yata yung na-skip natin na part. Ito ay required. So, ngayon nagpakita na yung sa city municipality. Update ko lang to. Tap na natin yung next.
merong ulit kulang na info. So, ulitin ko lang ulit yung email address. So, kung mapapansin nyo, hindi tayo makakapagpatuloy sa next page hanggat may kulang or maling info. Father's information naman at mother's information. So, kumpletuhin lang din to. Apelido muna, and then yung first name o yung pangalan. Country citizenship ng tatay, tama naman Philippines. Ngayon naman yung sa mother's information. Maiden last name, ibig sabihin pangalan nung nanay nung dalaga pa. Scroll up ko lang. Citizenship is Filipino, tama naman. Tap ko na yung next. Application type, mamimili ba kung new, renewal, or nawala yung passport. Citizenship, birth. Pwedeng mamili dito kung ano yung applicable sa inyo. Foreign passport holder, no. Kung sakaling yes, piliin dito kung anong country yung nag-issue. Emergency contact person. Ilagay dito kung sino man yung emergency contact person nga. At yung number na din. Tap ko na tong next. Complete address na. Yung office number hindi naman required, pati yung office address. So, hindi ko na nalagyan ng info. Nakompleto ko na lahat ng info. Scroll up ko lang. Tap ko na yung next. I-double check kung tama lahat ng nilagay natin dito. Kung sakaling may mali, pwede pa rin namang i-edit. So, reviewin ko lang lahat bago magpatuloy. Ito yung appointment schedule natin, 9 a.m. to 10 a.m. Ito nga pala yung option na i-edit dito sa bandang taas. Pero sa akin, tama naman. Check ko na tong I'm not robot. Check ko tong I am aware. And then, tap ko na tong confirm. Mamimili na tayo ng processing type. Either yung regular or yung special processing. Ito yung mas mabilis na process or yung pinapa-expedite. Let's say may urgent nga at kailangan na yung passport. Ito yung pwede nyo piliin, 1,200. Pero, ang pipiliin ko is yung regular na lang. And then, payment method, pwedeng over-the-counter or pwedeng credit or debit card. And meron ditong kapag courier, you will be charged 150 pesos for this courier service. So sa akin, ang pipiliin ko is yung over-the-counter. And ang payment nga pala for each is 950 pesos. Kanina ang pinakita kong tutorial is individual. Pero just in case, pwede nyong baguhin ulit yung in-schedule nyo at mag-include pa ng iba. Bali magiging group appointment na yon. At katulad sa akin dito, 4 na yung kailangan kong bayaran. Worth 3,800. So balik tayo sa pag-pay online. And then, click ko lang tong pay now para makapag-proceed. Ito yung mga dapat tandaan o yung mga reminders tungkol sa pagbayad. Meron ditong English version at Tagalog. And kapag okay na, i-click lang tong I agree and proceed to payment. And ito na yung information about sa over-the-counter. Merong 50 pesos for each kapag chinek ko tong view all transaction. Kada tao may charge talaga. So, close ko to. And kapag chinek nyo yung email ninyo, ito yung reference number. Itong reference number ang gagamitin natin para mabayaran to. And importante na dapat mabayaran natin to within 24 hours. Or else, makakancel yung ginawa nating pag-book online. Pwede mo itong bayaran sa 7-Eleven sa Bayad Center. Pero, pwede mo rin itong bayaran gamit yung GCash na account mo. Kapag kinlik mo itong View My Payment Instruction, kahit wala dito yung GCash, okay lang din. Tatanggapin pa rin ng DFA yung payment na ginawa natin sa GCash o kaya kahit sa ibang e-wallet katulad ng Maya. So, balik tayo dito. Ang kailangan natin is dapat tama itong i-enter natin na reference number dun sa payment na gagawin natin. And then later on, dapat may ma-receive din tayong email from DFA about sa confirmation naman ng appointment na ginawa natin. Hanggat hindi kasi nakakapagbayad, walang appointment. So, ito yung cellphone ko. I-open ko na yung GCash. And then, mag-login lang ako. Bali kanina, sinubukan ko na to. So, pwede nga talaga. And ngayon, ipakita ko na yung pagbayad. Dito sa bills, i-tap natin. And then, meron ditong government. So, hanapin ko lang yung government. From here, hanapin lang ang DFA. Ito siya. Isa lang ang DFA na makikita ninyo dito. Yung amount is dapat 1,000 pesos. Pag in-enter mo kasi dito is 950 lang, magkakaroon ka ng error message and hindi ka makakapag-proceed. So, this time, i-enter ko na yung 1,000 and kailangan ko nang i-enter dito yung reference number na pinadala sa akin via email. So, i-enter ko lang. By the way, importante na hindi tayo ma-confuse sa 0 or sa letter O. Kapag kinopy nyo to, so highlight ko lang, copy ko,
and then mag-open ako ng notepad. Pag pinaste ko dito, right-click and then paste, eto siya. Kung mapapansin nyo, pag tinype ko is yung O sa keyboard, or big letter O, kapareho siya nito. Pero pag in-enter ko is 0, mapapansin nyo merong slash. So obviously, ito ay big letter O, hindi ito 0. Ganun yung gawin ninyo sa side ninyo just in case na nalilito kayo or gusto nyo makasiguro kung O ba yan o 0 ba yung nakikita ninyo sa reference number. And then, i-enter ko lang dito yung cellphone number pati na rin yung email address. Importante na tama yung email address na i-enter nyo dito para ma-receive niyo yung confirmation ng payment. Just in case kasi na hindi kayo makareceive ng email from DFA about sa confirmation ng appointment, magagamit ninyo yung proof of payment na pinadala ng GCash para makapag-proceed kayo sa pag-process ng passport ninyo. So, kumpletuhin ko lang ulit. And kapag okay na lahat, na-double check na yung amount, yung reference number, pwede nang i-tap yung next. And wala nang additional charges for this sa 1,000 kasi may convenience fee na 50 pesos. So, tap ko tong confirm. Ito yung payment received. So, i-download natin yung copy. So, na-download ko na. I-take ko pa yung screenshot nito. So, na-take ko yung screenshot. And dito sa email ko, may na-receive pa akong proof of payment. Ito yung itsura niya at hihintayin ko na lang din yung email from DFA. So, within the same day or maybe around after 6 hours, na-receive ko na yung confirmation from DFA. Galing siya sa appointment at passport.gov.ph. Ito yung appointment number ko and also yung ibang details na kailangan kong malaman sa pag-process ng passport. So, may kailangang i-print na form. So, pag nag-scroll down ka, meron ditong naka-attach. Pag dinownload mo to, ito agad yung makikita mo. Andito yung mga important reminders. Kung anong oras, kung saan, kung anong klaseng papel, or kung saang papel ba siya ipiprint. Dapat A4 size, and dapat dala na rin yung mga requirements, yung original and photocopy. Ito yung mag-prove nung identity natin or yung valid ID nga natin. Ito yung details nung attachment. Andito yung mga in-input kong information sa form. And also sa third and fourth page, dito makikita yung resibo. Dalawa yung kopya na to. Yung isa ibibigay natin doon sa DFA. Yung pangalawa naman is ito kasi yung may iwan sa atin para pag i-claim na natin yung passport kapag available na. And dagdag ko na din, pwede nating i-check yung appointment number natin. Pwede nating i-verify yan. So, i-copy ko lang to. Punta tayo sa website ng passport.gov.ph. Manage existing appointment. I-paste ko rito yung appointment code and also yung email address. Click ko lang tong CAPTCHA. So, sagutin lang. And then, click verify. View details. So, dito magkapakita kung legit ba or verified ba yung appointment code natin. So, dahil nakita ko yung information ko rito, it means na pwede na talaga ako pumunta sa DFA, bayad na siya, may resibo na. At pag successful na kayo, nakapag-book online, nakapag-bayad online, this time pwede nyo nang i-claim yung mismong passport sa DFA. Sa loob mismo ng office ng DFA, madali na lang siyang gawin kasi may mga guide doon. Ang pinakamahalaga ay dapat kompleto ang requirements. At sa video na to, pinag-usapan natin yung kompletong requirements para ma-claim nga yung passport mo. Parehong sa adult at sa minor. Pero kung naghahanap ka ng video na specific for minors, meron din kami ginawang hiwalay na video for that. Pwede nyo i-check yung video tutorial sa channel namin for detailed step-by-step guide.